kasalanan, because we have the law of the Spirit of life in Christ Jesus, a far superior and better law than the law of gravity or the law of sin and death, and we can live higher and above the law of sin and death, because we now have a new law that exists because of what Christ Jesus did on the cross of Calvary. Meaning, ang bawat isa sa atin dito ay hindi na kailangan mabuhay sa kabiguan, sa kalungkutan, sa kahinaan. Lahat ng umihila sa iyong pababa, tatalunin mo na ngayon sa umagang ito, sapagkat meron ng mas mataas na uring batas, higit sa batas na magbabagsak sa iyo, na magpapahina sa iyo, na magdudulot sa iyo ng kasalanan. Meron ng batas na mas mataas, at ito ay ang batas ng Espiritu ng Panginoon. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Amen. Kaya wala ka ng karapatang malungkot. Amen. Wala ka ng karapatang matakot. Kaya mo nang lumipad ngayon. You can defy the law of gravity and you can remain in the realm of God once you understand that you and I has been set free. Tinalaya na tayo. Tapos na ang bakbakan. Ang kailangan na lang natin ngayon, basahin ang sinasabi ng Bible, yung salita ni Tatang. Alam niyo yung salita ni Tatang? Nung araw, yung mga magulang, pag sinabi ng ating mga magulang, magtino ka, titino ka talaga. Tingin pa lang nila noon, ay, pumasok ka na sa kwarto. Pito pa lang ng tatay, pag pumito yan, di ka muwi, yari ka. Di ba? Ang babagsik ng mga magulang nung araw. Magtago ka na sa pinanggalingan mo. Eh ngayon, magsalita ka sa anak mo, paulit-ulit naman kayo eh. Ito pang masama ngayon. Hindi mo na makausap. Pero nung araw, yung mga generation namin ni Pastora Sen, yan. Kaedad na lang kami. Isang salita lang ni Tatang, ni Nanay, ang papagsik nila. Pag hindi ka sumama nung araw, meron kaming panalangin na ginagawa. Yung kukulitin ka sa singit. Diba? Sakit noon, Diyos ko po. Maluluhurin ka sa asin, sa munggo. Yung kuya ko, ubod ng likod, isinasako. Ganon. Pero matindi, yung salita ng mga magulang natin, malaking blessing. For example, si Pastora, nung siya ay mga 16 or 18 years old, Pastora rin, yung may bahay ko, yung wife ko, si Pastora rin, meron sa kanya nagkagusto na architect. Dalawa ang anak. Sabi ng tatay niya, si Tatang, pag yan pinatulan mo, sabi ni Tatang, alam niyo yung salita na matatanda ng araw, magpalit na tayo ng pangalan. Eh kasi ayaw ni Tatang na mag-aasawa siya. Dalawa na kaagad na anak. Sabi niya gano'n, piruin mo, mag-aasawa ka, dalawa kaagad yung anak mo, aalagaan mo, hindi mo naman anak yan. Gano'n ka-conservative ang Tatang. Alam nyo, kahit hindi pa mature si Pastora, mabigat yung salita ng kanyang ama. Kaya hindi niya pinutulan yung architect na yun. Kasi sabi ng Tatang, magpalit na tayo ng pangalan. Ibig sabihin, burahin mo na ang apelido ko sa'yo. At sinunod niya ang salita ni Tatang. Oh, ano naging resulta? Eh, hindi na-bless siya. Eh kung pinatulan niya, hindi niya ako nakita. Yun ang bawi doon, yun. Kaya buti na lang sumunod siya kay Tatang. Hindi niya sana ako nakita. Wala kang consumption sa akin eh. Ano yung kukonsume sa akin? Di ba ako nagsusugal? Di ba ako nagiinom? Amen. Oh. Ako paggagaling ko sa church, uwi sa bahay. Yes. Oh, ano yung kukonsume? Di ba? Blessed na blessed siya. Wala na siya makikita ganitong mukha. Hindi man ako guwapo sa labas, sa loob. Di ba? Guwapo. Ang point ko doon, salamat na kinig siya kay Tatang. Kinig. Paglabas natin sa bahay, di ba? Makikihalumuilo ka sa mga kapitbahay mo, kaibigan mo. Di ba, inaya ka sa inuman. Eh, sabi ng Tatang ko, huwag daw akong sumali sa ganyan. Ang bigat ng salita ng Tatang na naiiwas ka sa gulo, naiiwas ka sa kapahamakan.
naiiwas ka sa bisyo. Dahil naalala mo palagi, sabi ng tatang ko eh. Oh. Eh pag nasa labas ka, eh ba't tayo mo sumama sa akin dito sa ganito? Eh sabi ng tatang ko, daw sumama ito. Sino ba yung tatang ko na yan? Gusto mo makilala? Halika, maupo ka, pakikilala ko sa iyo ang aking ama sa langit. Hindi nakapag-evangelize ka pa. Ang point ko, kaya ko binanggit yan mga kapatid, yung salita ng Panginoon ito, Romans 8:2. Mahalaga yan. Inangat ka na ng Diyos. Binuhay na muli tayo ng Panginoon at kasama tayong ipinarada sa kanyang tagumpay. Sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 6, basahin lang natin yan para makita nyo na ang level ng buhay nyo ngayon, hindi na kayo panlupa, panlangit na kayo. Hindi na kayo pang natural, pang supernatural na kayo. Amen. Sabi ng Colossians chapter 3, basahin muna natin itong Ephesians bago tayo magtapos. Ephesians chapter 2, para meron kayong salita na panghahawakan nyo at sasabihin nyo, ito ang salita ng aking tatang, ng aking ama sa langit. Ephesians chapter 2, tingnan nyo dito sa verse 4. Simulan natin sa verse 4. Ang sabi dito, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. Patay tayo sa kasalanan, binuhay tayo kay Kristo Jesus na muli. For by grace you are saved. Verse 6. And has raised us up. Tingnan nyo dyan ha. Has raised us up. Inangat na tayo ng Panginoon. He raised us up. Binuhay tayo muli ng Panginoon. He raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Diyos ko po, binuhay daw tayo muli ng Panginoon sa ating mga kasalanan kasama ni Kristo at tayo ay kasama niyang ipinromote ng God, si Jesus ipinromote ng kanyang Ama, kasama tayo dun sa posisyonan. We were raised up together, we were made to sit together, wow, in the heavenly places in Christ. Kaya meron na tayong batas na mas mataas kaysa sa batas ng kamatayan at kasalanan. Yung batas na ito, malaya na tayo. We can now live in the realm of Jesus Christ where we can prevail over sickness, disease, poverty, you name every curses in humanity. We can let up in the name of Jesus and by these words. Pwede na tayong mabuhay. Hindi tayo pipitsugin. Manatili tayo sa ibabaw. Amen. Pakinggan niyo maigi. Kung alin ang mas mataas na uri ng batas, siya ang manginibabaw. Yung batas ng law of gravity, nag-i-exist na yan. Pero, hindi pa na-invento ng tao na nag-i-exist din yung law of aerodynamics. Nag-i-exist na rin yan eh. Na-discover na lang. At sa spiritual, salamat sa Panginoon, merong tinatawag na law of sin and death na malaglag si Adan at si Eva sa kasalanan. Nang dumating si Christ, hallelujah, lumitaw ang law of the spirit of life. Amen. Kumbaga, na-invento ang eroplano, makakalipad pala yung mabigat na bagay, malaking bagay, kaya palang lumipad na invento. Pagdating ng ating Panginoong Sus, ang nangingibabaw na batas ay law of sin and death. Dumating si Jesus, dinefy niya, winasap niya, sinira niya ang law of sin and death. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nabuksan sa atin ang law of the spirit of life. Hindi na tayo kinakailangang pahirapan pa ng law of sin and death na lagi tayong ibabagsak, ilalaglag. Naalala niyo si Lord, lumakad siya sa dagat. Ano ang law of gravity? Pag nasa ibabaw ka ng dagat, tiyak lulubog ka. Na-defy ni Lord John. Bakit? Nakalakad siya sa ibabaw ng dagat. Sinong tao ang nakalakad sa ibabaw ng dagat? Wala. Si Jesus lang. Bakit? Jesus was able to defy the law of gravity. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.
Yung bagyo nga pinahinto niya Yung law of nature, tinalo rin ni Lord. Yung law of sin and death, sickness and disease, tinalo rin ng Panginoon, pati mga demonic spirit. Yung law of supply and demand, 5,000 pakakainin niya, 5 pirasong tinapay lang at saka 2 pirasong isda, napakain niya yung 5,000, hindi pa kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Grabe ang nagagawa ng law of the spirit of life. Pag dyan tayo namuhay. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, wag na kayong mabuhay sa law of sin and death kasi lagi kang ilulubog niyan. Lagi kang ibabagsak niyan. Lagi kang ibabagsak niyan. Ang good news, pwede ka nang mabuhay sa taas at manatili sa taas because of the law of spirit in Christ Jesus. The law of gravity. Kaya kailangan natin yung salita ng Panginoon ay manatili sa atin, mangibabaw sa ating isip, at magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Para makapamuhay tayo ng ganito. Kaya mahalaga ang pag-aaral ng Word of God. Kasi pagka yan ay naintindihan ninyo, naunawaan ninyo, meron kang salita ni tatang mo. Yan ang sasabihin mo palagi. Pag matutokso ka na, sabi ng tatang ko I have been set free from the law of sin and death. Dito na ako ngayon mag-ooperate sa law of the Spirit of life in Christ Jesus. I have been set free from the law of sin and death. Pinalaya ka na ng Panginoon sa kalungkutan, sa kahirapan, sa sakit, sa karamdaman, sa kabiguan, sa pagkabalisa. Pinalaya ka na ng Panginoon, pwede kang umangat, pwede mong i-defy yan. Katulad ng law of aerodynamics, you can live and remain in the realm of God. In the realm of the Spirit where you will not be affected. Regardless of the pulling down of the law of sin and death or the law of gravity, you can remain up there because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you free. You were made free. Amen. Receive that freedom. Amen. Receive that freedom. Pagdating mo yan, ay sabi, naku, unang araw na naman ng ligaw, ayan na naman, wala na naman akong budget. Ang gulo-gulo na naman ang utak mo. Diba? First Sunday. No, palayain mo yung sarili mo. That is not your life. Stop it! Lagay mo na sa isip mo, huwag mong abangan na, nanapit na naman ang sweldo, ayan na. Mga pangit ang inaabangan mo, lahat ng kamalasan, lahat ng pangit, lahat ng kabila. Yan ang pinag-aabangan mo. Siguro may tatawag na naman sa akin. Siguro may mangungutang na naman sa akin. Siguro pagagalitan na naman ako ng amo ko. Siguro hindi na naman ako ma-increase. Siguro, puro siguro. Hindi naman siguro yan Kamalasan yan, pinag-aaralan mo Kabiguan yan Yan yung daigdig natin dati. Law of sin and death. Remember, mas higher ka na ngayon. There is another law. And that is above and beyond and even defy the spirit of the law of sin and death or the law of gravity. You now have another law. Apply this law in your life and live in freedom and success because this is what Christ